Talk to Papa. Okay, sige. Ano pang ginagawa natin, Christine? Talk to Papa na. Nag-aalaga po ng bata. Oo nga. Siya, talk to Papa na. Saan mo Anong gustong nangyari? simulan ng kwento? Christine, yes. Te? Hello, Te? Hello po? On air na tayo, Te. Sige po. Nagigigil ako sa'yo, Christine. Hindi ka pa nag-uumpisa. Kwentuhan na tayo. Anong gusto mong ikwento? Yung about po sa ipot ng buhay ko po. Te, tanggalin mo yung loudspeaker at saka earphone. Okay po, sorry po, sorry. Oo. Isa pa yan, ako. Kukurutin ko yung singit mo. Okay na? Apa. Sige. Kwento! Hindi po kasi ako tanggap po ng pamilya po ng kinakasama ko po dahil po may pass po ako eh. Teka lang. Ang dami ng Yung issue. pass po na- Ang dami ng issue agad na nabuksan Ang bilis, natin. hindi po ako tanggap ng pamilya ng asawa ko. Oo. Dahil sa nakaraan. Alin doon ang gusto mong unahin nating pag-usapan? Yung hindi tanggap o yung nakaraan? Yung nakaraan ko po. Kasi doon yun yung pinanggagalingan ng problema Yes, eh. kaya hindi ka matanggap. Ano yung nakaraan mo kung bakit hindi ka matanggap? Na-rape po kasi po ako eh. Tapos? Yung kaso ko po na hindi ko po natapos po. Kasi po nag-asawa po ako. Saka po, marami po kasing issue na nakakarating po sa kanila na ganun po, po. Yung pas po nangyari sa akin po, Tapos? nakakawalang babae daw po ako. Ginusto ko daw po yung nangyari sa akin daw po. Sino ang nagsasabi nun sa'yo? Yung mga nakasama ko po. Yung pamilya ba ng asawa mo? Opo. Okay. So anong sabi ng si Roland? Si Anong Roland. sabi ng iyong asawa? Hindi niya naman po ko kayang ipagtanggol sa pamilya niya. So parang dinudurog yung pagkatao mo kapag sinasabihan ka ng mga masasakit na salita na tulad nito. Opo. Yung nabuntis po sa anak ko pong una po. Sinasabi po nila baka daw po hindi anak ng asawa ko daw po to kasi yun nga po yung nangyari sa akin. Pero ito, usapan ng matino. Siya ba talaga yung ama ng bata na yan? Opo. Kasi po yung po na matagal na po yun eh. No, 2022 pa po yun eh. Natapos ba? Sabi mo hindi na natapos yung issue dun sa panre-rape sa'yo. Ano nangyari? Hindi po ako umatid sa kaso ko po na yun dahil nga po nalaging busy na rin po ako sa pinakasama ko po. Nakalimutan ko na po yung kaso po na yun. So nakalaya na yun, hindi na napag-usapan? Oo. Hindi na po. Nakalaya na rin po yung lalaki. Kasi walang complainant yata yung hindi doon. na. Kasi may hearing Hindi pa yun umattend. Yes. Hindi. Okay. So ngayon, nangako ba sa'yo? May sinabi ba sa'yo yung... Ito bang asawa ba ta o kinakasama? Kinasal na ba kayo? Kinakasama ko po. Ilan na ngayon yung anak nyo? Po? Ilan na yung anak nyo ngayon? Isa pa lang po. Isa pa lang. Tapos ngayon, pinag-iisipan nila na yung bata ay hindi anak. Oo, nung lalaki. Ganun ba yun? Opo. Bakit noon ba? Ikaw ba ay nagtatrabaho? Madalas ka bang lumabas, gumimik, ganyan? Marami ka bang naging karelasyon? Wala naman po. Ano lang po. Yun lang po yung isa lang po. Kasi po yung nangyari po sa akin eh. Yung na-rape po ako. Parang natakot na po ako magtiwala sa lalaki parang na-trauma na po. Siyempre, kahit sino naman talaga. Di ba? Ganun yung mararamdaman mo. Kaya napaka-importante nung support system. At inaasahan mo yun mula dun sa kinakasama mo kay Roland. Yes. At saka dun sa mga kamag-anak niya na hindi pang dudusta
Lalong-lalo na kung kayo ay nakatira ay sa kanila. Nako medyo mabigat nga naman ang sitwasyon na kanyang kinakaharap, lalo pa itong mga taong inaasahan mo na iintindi sa'yo, siya pang pinanggagalingan ng bigat na iyong nararamdaman. No. Kaya nga po. So, Christine, kapag nakikita mo itong si Ronald na hindi ka ipagtatanggol, syempre, pamilya niya yon. Anong ginagawa mo nung sinasabi mo? Nag-aaway po kami. Sabi ko po sa kanya, hindi mo lang ako kayang ipagtanggol sa pamilya mo kahit minsan lang. Wala lang ako narinig sa bibig mo. Wala naman po yung sinasabi, mas aawayin niya pa po ako. Anong sinasabi niya sa'yo? Totoo naman, parang ganon. Opo. Ha? Uy. Ano pa yung mga masasakit na salita na sinabi sa'yo nitong si Ronald? Ang sabi po sa akin niya, umaarte ka lang, gumagawa ka lang ng istorya. Sabi niya po sa akin ganun. Oh, anong sinasagot mo sa kanya? Sabi ko, tanong mo sa pamilya ko, aram din ng pamilya ko yung nangyari sa akin na yun. Nagpunta lang ako rito para sa iyo Saka gaganyanin mo lang pala ako. Oh. Tapos? Ang sabi niya naman po, ang drama mo, tumahimik ka na lang nga dyan. Pagka ganun, na pinapatahimik ka lang, nagdadrama ka lang, nag-iinarte ka lang. Opo. Anong sabi mo? Sabi ko, hindi naman ako nagdadrama sa iyo Sabi ko, minsan niya hindi mo lang magawang tanong kung okay lang ba ako, kung may problema ba ako. Hindi niya lang po ako magawang tanongin ganun, kung hindi awayin niya lang po ako. Ipagtanggol niya pa po yung mga kapatid niya po. So, hindi ka pamilya niya. So, wala talaga. Wala kang makukuha sa kanya. Malinaw dito na hindi kanya kakampihan. Oo. Ikaw ay sampid lang sa pamilya na ito. Parang ganun ang sabi niya. Kayo ba ay nakatira sa kanila or sa bahay po ng magulang niya? Nako. Yan ang mahirap talaga. Oo. Nako. So anong plano mo na? Parang lumiliit na yung mundo mo dun. Opo. Anong Sabi plano? Ko, hindi ko alam kung kaya ko pa. Kasi naaawa po ako sa anak ko po Hindi po ayoko pong maranasan niya na mawalan siya ng ama. Ang inaano ko naman po sa sarili ko, hindi nga siya tanggap ng pamilya ng tatay niya. Nako. Ang bigat nga naman. Bata pa lang, hindi ka natanggap. Wala ka namang kamuhang-muhang. Kasi nga questionable. Oo. Ba't hindi ipa-DNA? Oo. Talaga, kung mga nagagaganyan, yung mga magulang, ipa-DNA. Nako. Mga kapuso, ang bigat. Sobrang bigat. Yes. Na kanyang nararanasan. Hindi mo ba naiisip na umalis na lang dyan sa bahay na yan? Naiisip ko na rin po yun, pero hindi ko po kayang gawin. Dahil? Mahal ko po yung tao. Paano yan kung yung pagmamahal mo, ganito yung isinusukli sa'yo? Kaya nga po Ayan, nasasaktan ka. Umiiyak ka ngayon dahil sinasabi mong pagmamahal mo sa kanya. Sabi ko nga ba sarili ko, hindi ko alam kung kaya ko pa kasi hindi ko na maano yung sinasabi ng mga kapatid niya. Ano yung mga naririnig mo sa mga kapatid niya? Sabi ko gano'n, hindi ko gusto yung babae niya, maghanap ka na lang ng ibang babae. As in talagang naririnig mo na lumalabas yon sa mga bibig nila? Yes po. Grabe naman. Ang tibay, no? Oo. So, ipinaparamdam sa kanya na hindi ka welcome dito. Ayaw namin sa'yo. Pinaparinig talaga, as in. Parang ikaw lang yung isinisiksik mo yung sarili mo dito. Nako. Ang hirap makisama. Sobra. Ang hirap kumain. Oo. Feeling ko ang pagkakain doon, nakahiwalay pa siya. Hindi kasi siya sumasabay. Bawat subo, nakatatlong subo na yan. Diba? Tsaka, alam mo yun, parang hindi sila masaya na kasama ka. Nako. Napakasama nun. Sakit nun sa pakiramdam. Tapos yung tao na tatago ka sa likod, para may sabihin man lang, sasabihin sa'yo, totoo naman. Huwag nag-iinarte ka lang. Wow.
drama-drama mo dyan, manahimik ka na lang. Oh, I can't. Nako. So, tama ba na yung term namin, nagtitiis ka sa sitwasyon na ito? Hindi ko na rin po alam kasi ang gulo na rin po ng utak ko po. Sa bagay. Oh, so may mapupuntahan ka ba? Bukod dito sa Talk to Papa na talagang pinuntahan mo para magsabi ng problema. Na-open mo ba to sa pamilya mo? Yung sitwasyon mo? Hindi po. Kasi po, ayoko pong malibing masama po siya sa pamilya ko po. Ayaw mo siyang maging masama sa pamilya mo pero ikaw ang sama ng tingin ng pamilya niya sa'yo. Yes po. Di ba ang unfair? Kasi siguro iniisip nun sa lahat ng babae. Ang daming babae dito. Bakit dyan pa sa may ganyang klase ng kwento? Yan pa yung nakuha, ganon. Nag-iisip ka ba talaga, Ronald? May utak ka ba, Ronald? Parang ganon. Ginaganon si Ronald. Tapos, kaya siguro natuturutin itong Ronald na para matapos yaman na lang. Yaman na. Oo. Hindi kasi, ang isa pa kasi na dapat na gawin niya para wala din mga gantong issue, dapat bumukod kayo kasi yun ang dapat. Yan. Diba? Ang hirap kasi nakikisiksik kayo, nakikitira kayo sa pamilya nyo. Oo nga naman. Ano sabi mo ba yan kay Ronald? Hindi niya po kayang kausapin na maayos. Palagi niya lang pong pahiyaw pong kausapin. Ay, yun ang mahirap. Kapag nirelasyon mo, ginawa mo, ang lalaki na hindi naman kayang dalhin yung buntot niya. Totoo. Laging nakabahag. Laging, Nay! Nay, si Christine nag-iinarte dito! Di ba? Oo, wala. So kung hindi pa kayang tumindig sa sariling paa, Naku. yung ipagtanggol ka pa kaya doon sa pamilya niya na nagpapalamon sa inyong pamilya. Di ba? Nakaka-stress yung ganyang life. Like every day, dyan sa paumahay na yan, hindi ka na nga masaya. Pagdating ng partner mo, ganyan pa yung gagawin sa'yo. Diba? Yes. Saan ka lulugar? Kung ako sa'yo, ako magtitiis din lang naman ako sa ganitong klaseng relasyon. Oo. Baka, alis na lang ako muna. Maghahanap na lang ako ng matutuluyan. Yes. Kala ko mayaman-yaman. Yung may sariling bahay. Diba? Tingnan mo lang ha. Yung anak mo, sinasabi hindi niya anak. Diba? Hindi ka kayang ipagtanggol. Given na mahal mo siya, paano paninindigan itong pagmamahal na ito sa'yo? Kung hindi naman kayang gawin yung mga requirements. Totoo. Christine, mag-isip-isip tayo. Opo. Diba? Maikli lang ang mundo para magtiis. ang buhay. Diba? No. Hanggang kailan ganyan yung sitwasyon mo? Hihintayin mo. Ilan taon na yung anak mo? 2, 3? Hindi, 4 na buwan pa lang po. Oo. Mag-isip-isip ka kasi pag naging 6 na buwan yan, bubuntisin ka niyan uli. Uy. Ha? Pag-isipan mong mabuti. Kaya nga po. Oo. Kung lalo po nagagawa niya po mga babae. Ay, nang babae pa! Tingnan mo. Yosef! Oh. Kumbaga kung nag-grade kami, wala kami. Puro minus. Oh. Diba? Para magtiyaga sa ganyang klase ng lalaki. Kaso, for now, wala kang choice kasi yung pamilya mo, hindi naman nila alam. Tatanggapin ka ba nila just in case? Pag umuwi ka? Ha? Pag umuwi ka sa inyo? Opo, tatanggapin naman po nila. Ayun na lang muna. Kasi may stress ka niyan eh. Bagong panganak ka, 4 na buwan pa lang yung baby mo. Hindi ka masaya. Yun yung hindi masaya ang buhay mo sa kanya, hindi masaya ang buhay mo dyan. At hindi dapat ganun. 'Di ba? Dapat ginagawa natin ng paraan para kahit papaano maging masaya yung buhay natin. Pero kung wala... Oo, kasi ganito ha. Sisimulan mo yung araw, bubuksan mo yung imong mga mata. Nag-iisip ka, bubuksan ko pa ba ito? Yan. Diba? Kasi ang makikita mo ganyan, pang-alipusta. Ang ganda, very promising kasi. Ang umaga, panibagong pag-asa. Yes. Pero ganito yung makikita at maririnig mo. So ibig sabihin, hindi healthy ang environment na yung na nagstay ka. Very toxic na siya. Ngayon gusto namin medyo huminga-hinga ka muna, umuwi ka doon sa bahay nyo para kahit papaano mapag-isipan mo yung mga bagay-bagay. Diba? Opo. Oh. Okay siya.
O, ano pa? May problema pa ba tayo dito? Ubusin natin lahat yan. Oo. Paano mo nasabi na mababae siya? Nahuli mo ba? Nakita mo? Yes po, nakita ko po sa niya po. FB niya po. Anong meron? Picture po nilang dalawa ng babae niya po. Nako, magkasama. Yes po. Ay, nako, patay. Agoy. Agoy talaga sa'yo. Oh. Siya, marami nakikinig sa atin ngayon, ano gusto mo itanong dito sa Talk to Papa? Kung kaya ko pa ba? Kasi po, naawa na rin po sa sarili ko po sa nangyayari sa akin. Naawa rin po ako sa anak ko po. Okay. Tanungin natin ating mga bida-bida. Anong dapat gawin ng ating bida, mga kapuso? Basahin natin ang say ng ating mga bida-bida! Ang sabi ni Rosalinda, pwede din kayong tumawag mga kapuso ha, just in case ha, 8374-8737 or kabilang linya 8374-8747 kung gusto niyo pa magbigay ng comment. Okay, si Rosalinda, nako, wag na siyang magtiyaga sa lalaking walang lakas ng loob. Mambabae, wala naman palang ipapabuhay sa pamilya. Nagawa niya pang mambabae. Parang yung ex ko lang, nasa huli talaga ang pagsisisi at karma. Alam mo kasi, nakakabuyo yun na kung ganito yung mga naririnig, hindi mga estrangherong tao ito. Exactly. Kapatid mo. Yes. Tapos nanay mo. Na ganito yung trato dun sa babaeng kinakasama mo. Yes. Kung ganito ang pininiwala ng mga ito, malamang sa alamang, ganun din yung sinasaksak mo sa utak mo. So ano pang reason for you to stay dito sa bahay na ito? Kung yung mga tao na yan, parehas din lang ng tugtog na sinasayaw. Yan. Diba? Sabi ni Clay, nako, grabe naman yan. Dapat hiwalayan na yung relasyon na yan. 4 months pala silang, 4 months pala muna nanganak. Iniintindi ko na lang. Mabibinat pa yan, kumilos ka na, day. Huwag mo na antayin na paanakin ka ng paanakin habang maaga, hiwalayan mo na. Walang kwentang karelasyon yan. Kung ako sa'yo, umuwi ka na lang sa inyo, tatanggapin ka na ng magulang mo. Palakihin mo na lang ang anak mo, tapos mag-work ka. Ayun. Ang sabi pa dito, Papa Marky, Papa is mag-isip-isip. Christy, kung mahal ka kinakasama, ibubukod ka niya ng matitirahan nyo. Huwag mong kawawaan ang sarili mo. Umalis ka na dyan sa impyernong buhay na dinaranas sa pamilya ng kinakasama mo. At sure, natatanggapin ka ng magulang mo. Walang magulang na matitiis ang anak, lalo na kung makikita at ang iyong anak. Ayun. Yan. Ang sabi naman ni Jocelyn, galing siya sa Laguna. Para hindi ka ma-stress, mag-suffer ang baby mo from all aspects of life, dagdag mo pa ang unhealthy environment, iwan mo na ang ganyang lalaki. Hindi siya kawalan. Sooner or later, they will realize kung anong nawala sa kanila. Love yourself at ang baby mo. Last advice, laging tumawag sa itaas. Hindi kanya pababayaan. God bless you. Sabi ni Junski, nakuha niya pa mga babae, hindi siya naawa. Lasunin mo na lang. Huy! Wag! Si Tantan, kaya hindi ka pinagtatanggol ng kinakasama mo kasi may iba na siya. Kung ako sa'yo, iwan mo na yan. Laksan mo na lang loob mo. Wala ka na maaasahan dyan sa kinakasama mo. Kahit masakit para sa'yo, gawin mo na lang. Yung tama para hindi ka nasasaktan. Nako. Diba? Ito pa. Kung ako sa'yo, matino pa ang isip mo. Balik na ako sa pamilya ko kaysa ginaganyan ako ng pamilya ng kinakasama mo. Totoo yan. Ako, sabi ni Hazel, wala kang mapapala kung puro pagmamahal ang uunahin mo. Unahin mo munang mahalin ang sarili mo bago siya dahil di namang totoong minamahal ka niya. Wala siyang respeto sa'yo. Gigil, ang dami nagmo-comment. Mga gigil sila. Si Krista Ray, nakakaawa naman si Christine. Bakit kasi ng babae pa hindi marunong makontento sa isang tao? Alam na niya na may anak na siya. Paano kapag lumaki yung bata na walang ama? Paano niya masasabi yun? Nako. Alam mo, ang naiisip ko dito, if ever lang kung ako si Christine, iiwan ko tong asawa ko. Pupunta ako sa bahay. Yes. Magpapalakas ako. Aalagaan ko muna yung bata. Hihingi ako ng tulong sa aking mga magulang. Kasi wala ka naman choice. Ngayon, if ever kaya ko na,
medyo mahirap tong sakripisyo, pero syempre, mayroong mga kailangan tayong gawin. Magtatrabaho ako sa malayong lugar. Exactly. Diba? Para lang makaipon. True. Diba? Tapos yung mga magulang ko muna yung mag-aalaga. Tapos kapag okay na ako, kapag kaya ko nang mag-rent ng pwede mag-alaga, isasama ko na doon sa aking lugar. Kasi alam mo, hindi lang yung mga yung pamilya, yung manghuhusga sa iyo. Lahat ng mga tao na nakakaalam ng yung kwento, hindi nalalayo ang ugali ng mga yan doon sa pamilya ng lalaki na minahal mo. Exactly. Itong buong itong environment ito, napaka-unhealthy na to sa iyo. Tapos makikita mo pa yung taong gumawa nito sa iyo nakalaya. Ang sasabihin niyan, wala ding nangyari. 'Di ba, mga kapuso? Ganun na lang sigurong gagawin ko. Tapos, mag-start ako sa panibagong buhay, malayo sa mga tao na ito na nagdudulot sa akin ng pasakit. Exactly. At saka, kumilos tayo. Hindi pwedeng ganito lang tayo ng ganito, reklamo tayo ng ganito, 'di ba? Naiiyak tayo sa pinagdaraanan natin dahil sa iniisip natin na sobrang nasasaktan tayo, pero wala tayong ginagawa. 'Di ba? Dapat kumilos tayo. Kung ganito na lang yung tingin sa'yo, di ba? Kaya nagja-justify nila kung ano yung ginagawa nila, hindi nila iniisip kung masasaktan ka or hindi. Yes. Grabe, ganoon na lang yung turing sa'yo. Nako, mga kapuso, ang tanong, ano na nga ba ang magiging desisyon ng ating bida? Anong sabi natin mga bida-bida, pare ko? Ay, umalis ka na dyan. Walang kwenta yung lalaki na yan. Nako. Diba? Pumunta ka na lang muna sa parents mo para at least doon yung kung mahal mo siya, hindi na sapat yung pagmamahal. Nako, diba? Mga kapuso, malalaman natin sa ating bida. Hello, Christine? Hello po. So Christine, narinig mo naman yung say ng ating mga bida-bida. Sabi ko nga sa iyo, kung if ever makalakas-lakas ka na, wala ka naman pwedeng ibang asahan magpalaki dyan sa bata, magtrabaho ka, tapos magpayaman ka. Tapos bilhin mo yung bahay at lupa nila. Parang napanood ko na to. Ganun ba? Teleserye? Napanood ko na yan. Nipong ko na, yung bababa ka sa kotse, tapos unang mo na paa. Yes. Tapos naka-red ka na kuwan na shoes. Tapos maghahagis ka. Nako, kilala ko yan. Sino yan? Yan na yung babaeng unggoy. Hiram na mukha. Hiram na mukha. Ganun ba? Ganyan-ganyan sa teleserye sa Pilipinas. Yes. Maghagis ka ng pera. Tapos si Kapitana. Sasampalin mo si Kapitana. Yun nangyari doon Kasi inapi siya. Naku. Sa hiram na mukha. At least kahit paano magkaroon ka na ng ideya. Yung the rest ng detalye, ikaw na bahala. Yes. Nampisa na namin yung concept. Sabihin mo, 10,000. Bugbugin si Kapitana. Yung anak ni Kapitana. Yan. Bugbugin. Yan. Binugbog talaga. Binugbog. Nako. Sampalin. Okay. Galing. Dami niyang pera kasi. Kawawa naman yung pamilya ni Kapitana. Deserve mo yung Kapitana. Bad kasi doon si Kapitana. Okay. So wag mong susundin yung mga sinabi namin. Hindi napanood lang naman namin. Kaya mo na yun. Problemahin mo muna kung paano yumaman. Ha? Opo. Okay. So, anong plano mo na? Anong naisip-isip mo na after na mapag-usapan itong mga bagay na ito? Ayoko na po. Hiwalayan ko na po siya. Yeah. Hindi ko po kailangan yung ganyang tao na hindi niya kayang ipagtanggol yung pamilya niya at yung asawa niya. Tama. At least naisip-isip mo yung ganyang bagay. What if humingi ng second chance sa'yo, babaguhin na ang lahat? Hindi ko na po kaya siyang patawarin. So, tama na po yung sakit na binigay niya po sa akin. Saan ka pupunta? Anong plano mo na? If ever aalis ka? Sa parents ko po. Sa parents mo. Pero wag tayo magsalita ng tapos. Baka mamaya, sunggaban agad yung labi mo. Just in case naman, 'di ba? Syempre dapat meron ka ng mga naka-ready na sabihin sa kanya. Kung gusto mo talaga magpagbalikan, may bahay. May bahay. Hindi titira sa kanila. Saka ipagtatanggol mo ako. Yan. Ganon. I-prove muna niya yung sarili niya. Tsaka yung bahay, samahan mo ng kotse. Hindi na niya kayang i-prove ang sarili niya, Pap. Hindi ba? Ang hirap i-prove. Akala ko kasi pwede. Okay. At least naisip mo, ha? Kung halimbawa, aalis ka, hindi pwede, mahal kita, mag-stay ka, dapat may demand ka. Hindi pwede. Saka na, pagkaya mo na akong buhayin, pagkaya mo na akong itira sa sariling bahay. Saka kaya mo na ako ipaglaban. Yan. Number 1 doon. Kaya mo na akong ipaglaban, hindi mo naman kaya Wala kang toot
Ay! Nako. Nawawala ang iyong toot. Ay! Nako na naman. Nakikita ko lang ang iyong toot. So alam mo na, nasabi na namin sa iyong script ha. Dapat ay kunyari ito. Nandito na sa harapan mo, dapat feel na feel mo. Ready ka na? Ano sasabihin mo? Go! Hindi na kita mahal. Mapaghihiwalay na ako sa'yo dahil hindi mo naman ako kayang ipagtanggol sa pamilya mo. Direk, okay na ba yung direk? Medyo mahina yung energy. Dapat medyo kwan ka, medyo may conviction. Yan. Yes, palaban, ganyan. Kasi, ang babaeng inapi. Kasi parang punong-puno ka na punong-puno ka na ayaw mo na. Yan. May lakas ka ng loob. Lagyan natin ng ganong emotion. Go! Ayoko na sa'yo. Mapaghihiwalay na ako. Dahil hindi mo naman ako kayang ipagtanggol sa pamilya mo. Pinapabayaan mo lang ako lait-laitin ng pamilya mo. Kaya tama na itong sakit na binigay mo sa akin. Mali. Ay, mali, Direk? Ganito. Ay, paano, Direk? Ganito. Paano, Direk? Bitiwan mo ako! May sampal yun. May sampal? Sinampal? Ayoko na! Maghiwalay na tayo! Wala kang... Ganon. May sampal dapat yun. Dadagdagan natin ng sampal para may impact. Okay? Kaya mo yan, Christine. Ang isipin mo na lang, kailangan makuha natin tong role na ito. Yes. Okay? Mahiya tayo kay Direk, ha? Mahiya kay Direk. Okay, ready na tayo, Christine? Dapat may sampal. Ready? Christine! Action! Ayoko na. Dahil hindi mo naman ako kayang ipagtanggol sa pamilya mo. Tama na yung sakit na naranasan ko sa pamilya mo. Ay, yung sampal. Dahil, tama. Etong sa'yo, ganun na lang. Itawad mo ako. Yan, yung sampal. Yan. Sunod. Tama na lahat ng binigay na sakit sa akin ng pamilya mo. Kaya ko namang buhayin yung anak ko nung wala ka sa tabi ko. Kaya kong iparana sa anak ko ng may tatay siya at may pamilya siya. Dahil hindi kita kailangan. Okay lang ba yung direct? Medyo pa... Okay na. Okay na. Napagod lang ako. Hindi, pwede naman na-nominate naman pero hindi mananalo. Hindi kasi yung hugot niya, sa una, medyo may emosyon kasi hirap na hirap siya. Okay. Basta, practicein mo yung linya na yan para pag kinausap mo siya, ang ganda ng pagkaka-deliver mo, Christine. Ha? Yan, okay. So, kailan ka makikipaghiwalay? Nauna po. Hindi muna. Huwag muna, kailangan mo muna practicein yung linya. Hindi. Kailangan may ka. Malapit lang ba yung bahay niyo dyan? Yes po. Yun naman pala. Kapit-bahay lang sila. Dali mo na lang mo din yung anak mo kasi walang mangyayari sa'yo dyan sa pamilya na yun. At saka halimbawa, i-open mo yung nangyayari sa'yo dyan, dun sa pamilya mo. Ganun ang dapat mong gawin para alam nila. At saka pag halimbawa, nagpaalam siya nga nandun pa yung anak, maling hindi niya makuha yung anak. Oo. Diba? So at least dapat planuhin mo munang maigi kung Yes. ano ba talaga ang gusto mong gawin. Kung ito na talaga o isang sunggab lang sa labi mo, bibigay ka. Mga ganyan. Yung mga halimbawa, wala yung doon yung kinakasama mo. Tapos nandun lang yung nanay. Tapos nakita may dala ka mga damit, dala mo yung baby mo. Sasabihin nun, saan ka pupunta? Uuwi po muna ako sa bahay. Ay! Ay, anong gagawin mo sa inyo? Sabihin naman nung sabihin naman niya, hindi po naman, alam ko naman po na hindi ako tanggap sa pamilyang ito. Ay! Po ako sa pamilyang tanggap ako. Ay! Maganda yung linyahan niya. Sige, practice tayo. Aalis na lang po muna ako. Yung una, yung mister. Na-practice na natin ngayon yung nanay, yung mahaderang biyanan mo. Okay, ready tayo, Christine? Ito yung option scene 2. If ever wala doon yung si Ronald, yung mahadera. Ready tayo, Christine? Hindi po. Hindi pa. So, ganun lang nga. Kailangan. Basta practicein mo yan. Na-ready mo na mga damit mo. Dala mo si baby. Ba't ang dami mong damit? Siyempre, papansinin ka. Siyempre. Nakataas yung isang kilay. Ba't ang dami mong damit? Saan ka pupunta? Siyempre, titingin ka sa kanya ng dahan-dahan. Dahan-dahan. Uuwi po muna ako sa amin. Tapos? Alam ko naman po kasi na hindi ako tanggap sa pamilyang to. Ganon. Sabay talikod and then alis. Pero mangangano po ka pa rin. Para may konting respeto. Para may respeto. Parang sarcastic. Yes. Sarcastic. Alam mo na ngayon kasi nang gagawin mo, ha? Okay. Mabubuksan na po natin ang Papa Ace Drama Center.
Kikita tayo dyan, Paps, ha? Basta ako yung manager, ha? Ikaw doon sa mga ganyan-ganyan, ha? Okay, Christine? Okay. Ngayon nga, nakikinig ngayon. Sino gusto mong bigyan ng mensahe? Yung biyanan mo o yung mister mo? Yung mister ko. Sige. Nakikinig ngayon yung mister mo. Ano gusto mo sabihin sa kanya? Dali! Sana magawa mo rin akong ipagtanggol sa pamilya mo. Huwag yung pamilya mo ang kakampihan mo. Sana tanungin mo rin ako minsan kung may problema ba ako. Kung okay lang ba ako. Kasi minsan iniisip mo na lang yung sarili mo. Iniisip mo yung sinasabi ng pamilya mo sa'yo. Sana kahit minsan lang magtanong ka sa akin kung okay lang ba ako. Iniisip mo yung sarili mo lang eh. Yun lang po, maraming salamat po. Barangay LS 97.1 Forever Number 1